Naisip niyo na ba, mga mahal kong kaibigan, kung gaano karaming pagbabago ang mangyayari sa buhay natin paglampas ng 80 anyos? May mga bagay bang hindi na ipapaliwanag sa atin habang tayo bata pa? Mga katotohanang hindi natin inaasahan? Madalas, akala natin ay alam na natin ang lahat pagtanda natin. Ngunit pagdating sa dekada ng atos, may mga pader na haharapin natin na tila hindi na ibabahagi sa atin ng mga nakaraang henerasyon. Para bang may lihim na libro ng buhay na ang huling kabanata ay hindi nabubuksan para sa atin. Ito yung mga panahong mararamdaman mo ang bigat ng mga responsibilidad na hindi mo inakala. Ang pagbabago sa iyong katawan at isip na tila biglaan at kung minsan ay nakakagulat. Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 nakakagulat na katotohanan na madalas ay hindi sinasabi sa atin pagdating ng atos, ngunit mahalagang malaman upang maging handa tayo. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan upang harapin ang bawat yugto ng buhay ng may kahandaan at kapayapaan. Sa video na ito tatalakayin natin ang mga pagbabago sa ating kalusugan, relasyon, pananalapi at maging sa ating pananaw sa buhay na sadyang naiiba pagtuntong ng 80. Manatili hanggang sa uli dahil may ibabahagi akong isang bagay na tiyak na magpapagulat at magbibigay pag-asa sa inyo. Kaya naman, simulan na natin ang pagtalakay sa unang katotohanan na madalas ay nabibigla ang karamihan sa atin pagtuntong ng 80. Ito ay ang mabilis na pagbabago sa ating katawan higit pa sa inaasahan. Hindi lang ito simpleng paghina tulad ng pagbaga ng lakad o panlalabo ng mata. Pagdating ng 80 na parang biglang bumibilis ang takbo ng orasan sa ating katawan. Yung dati mong kayang gawin ng walang hirap, ang paglalakad sa palengke na ilang beses sa isang araw, ang pagbubuhat ng maliliit na bagay tulad ng isang galon ng tubig o ang pag-ayat ng hagdan patungo sa ikalawang palapag ng inyong bahay ay biglang magiging isang hamon o minsan ay halos imposible na. Ang mga buto ay tila mas humihina, nagiging mas marupok at ang mga kalamnan ay lumiliit o nanghina na kung tawagin ay sarcopenia. Maging ang paningin at pandinig ay lalong lumalabo, hindi lang dahil sa katandaan, kundi dahil sa pagbaba ng resistensya ng mga selula na responsabale sa mga pandama na ito. Ito hindi lang tungkol sa pagtanda, kundi ang arabilis ng pagtanda at pagbabago ng kakayahan ng katawan paglampas ng alamaiton. Nagtataka ba kung bakit masakit ang iyong likod kahit wala ka namang ginawa? Bakit hirap ka nang gumangon sa umaga nang hindi kailangan ng tulong? Dahil unti-unti nang nagbabago ang komposisyon ng iyong katawan sa cellular level. Ang ating mga kasukasuan na dati ay matibay at malakas ay tila nagiging mahina at mas madaling sumakit, kadalasang sanhi ng arthritis o osteoporosis. Yung dating sigla sa paggawa ng gawaing bahay, tulad ng paglilinis ng buong bahay o paghahardin, na yon ay kailangan ng ipaubaya sa iba o gawin ng paunti-unti at may pahinga. Maraming Pilipino ang sanay sa pagiging aktibo, sa pagtatrabaho sa bukid, sa pagiging abala sa bahay bilang may bahay, o sa pagiging haligi ng pamilya. Kaya kapag biglang nagbabago ang kakayahan ng katawan, malaki ang epekto hindi lang sa pisikal, kundi maging sa emosyonal na bahagi. Yung pakiramdam na hindi mo na kayang gawin ang dati mong ginagawa ay masakit at nakakapanghina ng loob. Maaari itong maging sanhi ng pagkadismaya, pagkalungkot o pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Ang simpleng pagbaba ng hagdan ay maaaring maging delikado. Ang paghawak at pagluluto ng paborito mong ulam na dati ay masaya mong ginagawa para sa pamilya ay maaaring maging mahirap dahil sa pananakit ng kamay o pulso. Ngunit hindi ibig sabihin ito na wala na tayong magagawa. Mayroon tayong mga praktikal na hakbang na pwedeng gawin upang maibsan ang mga pagbabagong ito at mapanatili ang kalidad ng ating buhay. Una, mastid kilos kahit kaunti. Hindi kailangan ng matinding workout, sapat na maging aktibo. Subukan ang mga simpleng paggalaw tulad ng paglalakad sa loob ng bahay ng 15 to 20 minuto, pag-unat ng mga braso at binti habang nakaupo, o paggawa ng light exercises na pang-senior na marami tayong mapapanood na yon online o matututunan sa mga health centers. Pwedeng magsimula sa pagtaas ng hita ng dahan-dahan, pag-ikot ng balikat o paggalaw ng leeg. Kung may pagkakataon, subukan ang Tai Chi o Qigong na madalas ay ginagawa sa mga parke sa umaga.
Ang pagiging aktibo ay hindi lang napapalakas ng kalamnan at buto, nagpapabuti rin ito ng sirkulasyon ng dugo at nagpapataas ng mood. Pangalawa, nutrisyon na may sapat na protina at calcium. Hindi lang gulay at prutas, kundi kailangan din ng sapat na protina para sa kalamnan tulad ng manok, isda, itlog o tokwa, at calcium para sa buto tulad ng gatas, dilis o talbos ng kamote. Sa Pilipinas, marami tayong masustansyang pagkain na mura at madaling makukuha, tulad ng malunggay, saluyot, sardinas, mongo, at iba pang gulay na mayaman sa bitamina at mineral. Mahalaga rin ang sapat na bitamina D na nakukuha sa sikat ng araw sa umaga, ang tinatawag nating umagang ginto. Magbilad sa araw ng 10 to 15 minuto bawat umaga na makakatulong sa pagsipsip ng calcium ng katawan. Ikatlo, regular na check-up. Hindi lang tuwing may masakit, kundi regular. Makinig sa payo ng doktor at kung may nararamdaman, huwag itong ipagwalang bahala. Sa Pilipinas, may mga libreng health services sa barangay o murang konsultasyon sa mga health centers na pwedeng puntahan. Mahalaga ang maagang detection ng anumang sakit upang maagapan nito. Pangapat, magsuot ng tamang sapatos at maglagay ng hawakan sa banyo o iba pang mapanganib na lugar sa bahay. Ito ay para maiwasan ang aksidente tulad ng pagkadulas o pagkahulog na malaking banta sa mga matatanda at maaaring magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Simpleng bagay ito pero malaking tulong. Siguraduhin din na maayos ang ilaw sa bahay at walang nakakalat na bagay na pwedeng ikatisod. Panglima, tanggapin ang pagtulong ng iba. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Kung hirap na sa pagbubuhat o paggawa ng isang bagay, humingi ng tulong sa pamilya o kaibigan. Ang kultura ng bayanihan ay malakas sa Pilipinas. Gamitin ito. Ang pagtulong na inaalok ng mga mahal sa buhay ay tanda ng kanilang pagmamahal at pag-aalala. Ngayon, mula sa pisikal na aspeto, lumipat naman tayo sa isa pang katotohanan na mas marami ang nakakaranas, ngunit bihira nating pag-usapan. Ito ang pangalawang katotohanan. Ang hindi inaasahang pagbabago sa ating social circle at pakikipag-ugnayan. Sa ating pagtanda, lalo na paglampas ng 80, unti-unti nating napapansin na nababawasan ang mga kaibigan at kakilala. Ang iba ay lumilisan na, ang iba naman ay hirap na ring lumabas ng bahay dahil sa kanilang sariling karamdaman. Ang mga anak at apo ay abala sa kani-kanilang buhay, sa trabaho, sa pag-aaral o sa pagpapalaki ng sarili nilang pamilya. Hindi ito kawalan ng pagmamahal, kundi ang realidad ng buhay na kung saan ang bawat isa ay may sariling responsibilidad. Ang dating masiglang pakikipagkwentuhan sa kapitbahay ay nauuwi na lang sa minsan-minsang pagbati. Yung mga kalaro mo noong bata ka, ang barkada mo noong kabataan ay malayo na o wala na. Nagiging mas kaunti ang mga pagkakataong makihalubilo at kung minsan mararamdaman mo ang matinding kalungkutan o pag-iisa kahit napapalibutan ka ng pamilya. Ito ang isang truth na masakit tanggapin. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay malaking hamon sa ating kalusugan, hindi lang sa emosyonal, kundi maging sa pisikal. Ang pagiging malungkot ay maaaring magdulot ng stress, pagkawala ng gana kumain, pagbaba ng resistensya, at maaaring humantong sa depresyon. Sa Pilipinas, kung saan malaki ang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad, ang pakiramdam na nag-iisa ka ay mas masakit. Ang depresyon sa mga matatanda ay madalas na hindi napapansin o ipinagwawalang bahala, ngunit may mga paraan upang labanan ito. Una, maghanap ng mga bagong koneksyon. Sumali sa mga senior citizen group sa inyong barangay o simbahan. Maraming aktibidad doon na pwedeng salihan, tulad ng Zumba, line dancing o simpleng pagbabasa ng Biblia. Kung may kakayahan, subukang matuto ng bagong hobby na may kasamang social interaction, tulad ng pagpipinta, paghahardin sa community garden o pagtuturo ng isang kasanayan sa mga bata
tulad ng paggawa ng mga kakanin, pagbuburda o simpleng pagbabasa ng kwento. Pwede ring magsimula ng small Bible study group sa inyong kapitbahay. Ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kapwa at magkaroon ng bagong mga kaibigan. Pangalawa, gamitin ang teknolohiya. Kahit mahirap sa umpisa, subukang matuto gumamit ng smartphone o tablet para makipag-ugnayan sa mga kamag-anak sa ibang bansa o malalayong lugar sa pamamagitan ng video calls. Ang Viber, Messenger o Zoom ay malaking tulong upang makita at makausap ang mga mahal sa buhay ng regular. Humingi ng tulong sa mga apo o anak na turuan kayo. Sa simula ay mahirap. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita ninyo ang benepisyo nito. Pangatlo, panatilihin ang ugnayan sa pamilya. Regular na makipag-ugnayan sa mga anak at apo. Hindi kailangan na mahabang oras. Sapat na ang simpleng tawag o text. Magkwento ng mga karanasan ninyo noon. Ang pagiging lolo o lola ay mahalagang papel sa pamilya. Kayo ang repositoryo ng mga kwento at aral ng buhay. Ibahagi ang inyong karunungan at pagmamahal. Pang-apat, mag-volunteer. Kung may sapat pang lakas at kakayahan, mag-volunteer sa mga gawain sa komunidad o simbahan. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabuluhan at purpose. At kasabay nito, nagbibigay ng pagkakataong makakilala ng mga bagong tao. Panglima, mag-alaga ng halaman. Ang pag-alaga ng halaman ay nagbibigay ng trabaho, kagandahan sa paligid at pakiramdam ng accomplishment sa tuwing namumunga o namumukadkad ang inyong alaga. Ang mga simpleng bagay na ito ay malaking tulong upang labanan ang pag-iisa at kalungkutan. Ngayon na natalakay natin ang mga pagsubok sa ating katawan at ang pagbabago sa ating mga relasyon, dumako naman tayo sa isa pang critical na katotohanan, ang tangatlo, ang nakatagong pagsubok sa pananalapi at ang pangangailangan sa maagang pagpaplano. Marami sa atin ang nag-iisip na sapat na ang pensyon o ang suporta ng mga anak. Ngunit pagdating ng 80, nagiging mas malaki ang gastos, lalo na sa kalusugan. Ang mga maintenance medicine, regular checkups at posibleng ospitalisasyon ay malaking pasanin sa pamilya. Hindi sapat ang PhilHealth para sa lahat ng gastusin, lalo na kung malubha ang sakit. Ang inflation ay patuloy, kaya ang halaga ng pera ay bumababa. Ang dating sapat na ipon, kung meron man, ay maaring maubos ng mas mabilis kaysa inaasahan. At sa Pilipinas, ang konsepto ng retirement fund ay hindi pa ganun kalaganap sa marami. Madalas, umaasa tayo sa ating mga anak bilang ating retirement plan. Hindi lahat ng anak ay may kakayahang sumuporta ng buo, lalo na kung sila mismo ay may sariling pamilya at responsibilidad. Ito ang isang truth na marami ang nahihirapang harapin dahil ang usaping pera ay madalas sensitibo at personal. Ang financial strain ay nagdudulot ng stress at pag-aalala, hindi lang sa matatanda kundi maging sa kanilang pamilya. Ito ay maaaring maging sanhi ng hidwaan sa pamilya at ang matatanda ay maaaring makaramdam ng pagiging pabigat. Ang kawalan ng sapat na pondo ay maaaring magpahirap sa pagkuha ng tamang medical na atensyon o pagkain ng masustansyang pagkain. Maraming Pilipinong matatanda ang napipilitang magtiis sa sakit o kakulangan dahil sa kakulangan ng pondo. Pero may mga paraan para kahit paano ay makatulong at maibsan ang pasanin sa pananalapi. Una, magkaroon ng malinaw na budget. Alamin kung saan napupunta ang pera. Kung may pensyon, maging maingat sa paggastos. Unahin ang mga pangangailangan, gamot, pagkain, bago ang luho. Isulat ang lahat ng gastos upang makita kung saan maaaring makatipid. Pangalawa, maghanap ng karagdagang kita kung kaya. Kung may kakayahan pa, magsimula ng maliit na negosyo na madaling patakbuhin sa bahay, tulad ng paggawa ng panali ng buho, pagtanim ng gulay para ibenta sa palengke o sa kapitbahay, paggawa ng mga kakanin tulad ng suman o puto o pagtuturo ng mga kasanayan sa mga apo o sa mga kapitbahay.
Pwede rin ang pagiging online seller ng mga simpleng produkto na hindi nangangailangan ng pisikal na pagod kung may kakayahang gumamit ng cellphone. May mga senior na nagtitinda ng mga lumang gamit o antiques sa online. Pangatlo, pag-usapan sa pamilya. Regeroro ng bukas na komunikasyon sa mga anak tungkol sa sitwasyon ng pananalapi. Magplano ng magkasama kung paano harapin ang mga posibleng gastos sa hinaharap, lalo na sa medical. Hindi masama ang paghingi ng tulong at hindi rin masama ang magplano. Ang pag-uusap na ito ay makakatulong upang maiwasan ang miscommunication at makahanap ng solusyon na akma sa lahat. Pang-apat, pag-aralan ang mga benepisyo para sa senior citizen. Gamitin ang Senior Citizen ID para sa discount sa gamot, pamasahe at pagkain. Alamin ang iba pang benepisyo mula sa gobyerno o LGU. May mga programa ang DSWD at iba pang ehensya na nakalaan para sa mga matatanda. Panglima, iwasan ang mga investment scams. Dahil sa pangangailangan, marami ang nabibiktima ng mga scam na nangangako ng mabilis at malaking tubo. Maging maingat at magtanong sa mapagkakatiwalaan bago mamuhunan sa anumang bagay na mukhang masyadong maganda para maging totoo. Tandaan na ang pera ay pinaghirapan kaya maging matalino sa paggamit nito. Ngayon, nataray natin ang mga pagsubok sa ating katawan, pakikipag-ugnayan at pananlapi. Dumako naman tayo sa mga pagbabago sa ating pagkatao at pag-iisip. Ito ang ikaapat na katotohanan. Ang pagbabago sa ating pagkatao at layunin sa buhay, higit pa sa pagiging senior. Matapos ang maraming taon ng pagiging abala sa trabaho, pagpapalaki ng pamilya o pagtupad sa iba't ibang responsibilidad, biglang darating ang panahong wala na tayong gagawin sa paraan na nakasanayan natin. Ito ang panahon kung saan maraming matatanda ang nakakaramdam ng kawalan ng direksyon o kabuluhan. Yung pakiramdam na dati ay ikaw ang napapatakbo, ikaw ang nabibigay desisyon, ikaw ang sandalan ng pamilya. Ngayon, tila nakaupo ka na lang, naghihintay o pinapanood ang buhay ng iba. Ang identidad mo na dating nakabase sa iyong propesyon, trabaho o papel sa pamilya, hal, pagiging breadwinner, CEO o ina na nagpapalakad ng buong bahay, ay tila nagbabago. Ang dating abogadong may alam o gurong kinikilala o ina na nagpapalakad ng buong bahay, na yon ay lolo o lola na lang, na kadalasan ay inaasahan na umupo at magpahinga. Ito ay hindi masama, ngunit nakakagulat at kailangan ng pagbagay. Ang kawalan ng layunin ay maaaring humantong sa pagkawala ng gana sa buhay, pagkabagot at maging depresyon. Mahalaga na patuloy tayong makahanap ng kabuluhan at rason para bumangon at magpatuloy. May mga paraan upang matulungan ang sarili na makahanap ng bagong kahulugan sa buhay. Una, maghanap ng bagong layunin o passion. Ito ay maaaring pagtulong sa mga apo sa pag-aaral, pagtuturo ng mga lumang laro o kasanayan sa mga bata tulad ng paggawa ng saranggula, pagiging tagapagsalaysay ng kasaysayan ng pamilya, o pagbabasa ng kwento sa mga pamangkin. Pwede ring magsimula ng bagong hobby tulad ng pagpipinta, pagtugtog ng instrumento na matagal ang gusto, paggawa ng crafts o pagbabasa ng libro. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay ng pakiramdam ng fulfillment ay mahalaga. Pangalawa, gamitin ang karunungan. Ang mga matatanda ay may malawak na karanasan at karunungan mula sa kanilang pinagdaanan. Ibahagi ito sa mga mas bata, maging mentor o tagapayo. Ang inyong mga kwento ng tagumpay at pagsubok ay mahalaga at maaring maging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Pangatlo, maglaan ng oras para sa sarili. Hindi lang puro pagtulong sa iba. Magpahinga, magbasa, manood ng paboritong programa sa telebisyon, makinig sa musika, o simpleng maglakad sa labas at langhapin ng sariwang hangin. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya at nagpaparelax sa inyo. Pang-apat, mag-reflect at magpasalamat.
Maglaan ng oras para balikan ang mga pinagdaanan sa buhay. Magpasalamat sa mga biyaya na natanggap at tanggapin ang mga pagsubok na nagpatatag sa inyo. Ang gratitude ay nagpapataas ng positibong pananaw at nakakatulong sa mental well-being. Panglima, maging bahagi ng komunidad. Sumali sa mga outreach program, choir ng simbahan o iba pang aktibidad na nagbibigay ng koneksyon at layunin. Ang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay nagpaparamdam na bahagi ka pa rin ng isang mas malaking grupo at ang iyong kontribusyon ay mahalaga. At ito na ang ikalimang katotohanan na dapat nating malaman, ang pag-unawa sa pagbabago ng pag-iisip at ang kapangyarihan ng tuloy-tuloy na pagkatuto. Hindi ito tungkol sa pagiging ulyanin agad na madalas ay kinatatakutan ng marami. Pero pagdating ng utayo, mararamdaman natin na hindi na kasing bilis ng dati ang pag-iisip, ang pag-alala ng mga pangalan o paghahanap ng tamang salita. Mas matagal ang pagproseso ng impormasyon. Madalas makalimot ng mga maliit na bagay tulad ng kung saan mo nilagay ang iyong salamin o susi. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda at hindi agad nangangahulugan ng malalang sakit tulad ng Alzheimer's. Ang mahalaga ay ang pag-unawa at pagtanggap nito at ang paggawa ng paraan para mapanatili ang kalusugan ng isip. Maaring magdulot ito ng pagkadismaya o pagkalungkot, lalo na kung dati ay matalino ka at mabilis mag-isip. Maaaring matakot kang mawala ang iyong memorya at kakayaang mag-isip ng malinaw, ngunit hindi ito katapusan ng mundo. Maaari nating sanayin at alaga ng ating utak tulad ng pag-aalaga natin sa ating katawan. May mga praktikal na paraan upang mapanatili ang kalusugan ng ating pag-iisip. Una, pagpapanatili ng aktibong pag-iisip. Basahin ang diaryo, magsagot ng crossword puzzles, sudoku o chess. Maglaro ng mga board games o card games tulad ng atongits, mahjong o solitaire. Ang mga larong ito ay nagsasanay sa ating utak na mag-isip, magplano at mag-alaala. Matuto ng bagong salita o wika, kahit simpleng parirala lang. Manood ng mga educational programs sa telebisyon o online na nagpapalawak ng kaalaman. Pangalawa, tuloy-tuloy na pagkatuto. Ang pag-aaral ay hindi tumitigil pagtanda. Kung may pagkakataon, mag-enroll sa mga short courses sa community center, cooking, basic computer skills, gardening, o kahit paggawa ng crafts. Kahit simpleng pag-aaral ng isang bagong recipe o pagbabasa ng libro ay malaking tulong sa pagpapanatili ng mental agility. Maaari ka ring matuto mula sa iyong mga apo tulad ng paggamit ng mga bagong apps o gadgets. Pangatlo, magpahinga at matulog ng sapat. Ang kakulangan sa tulog ay malaki ang epekto sa memorya at pag-iisip. Subukang matulog ng 7-9 oras bawat gabi. Lumika ng isang relaxing routine bago matulog tulad ng pagbabasa o pakikinig ng malambing na musika. Pang-apat, sapat na nutrisyon para sa utak. Ang mga pagkain may omega-3 fatty acids tulad ng isda, tulad ng salmon, sardina at mackerel, antioxidants, berde at matingkad na kulay ng gulay at prutas tulad ng malunggay, ampalaya, kamatis, at B vitamins, itlog, beans, whole grains ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkain ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng cognitive function. Panglima, panatilihing aktibo ang katawan. May direktang koneksyon ang pisikal na aktibidad sa kalusugan ng utak. Ang paggalaw ay nagpapabuti ng blood flow sa utak na nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrients na kailangan ng brain cells. Kaya, ang paglalakad-lakad araw-araw ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa isip. Ating tinalakay ang 5 mahalagang katotohanan na madalas ay hindi nasasabi sa atin pagtuntong ng 80. Ang mabilis na pagbabago ng katawan, ang pagbabago sa ating mga relasyon, ang hamon sa pananalapi, ang pagtuklas ng bagong layunin sa buhay, at ang pag-unawa sa pagbabago ng ating pag-iisip at ang patuloy na kahalagahan ng pagkatuto. Tandaan mga mahal kong kaibigan, ang pagtanda ay isang paglalakbay na puno ng pagbabago. Ngunit hindi ito dapat katapusan ng ating paglago at kaligayahan. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon para matuto, lumakas at maging mas matatag.
Ang maliliit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag nating isipin na huli na ang lahat para sa pagbabago. Naway nakatulong ang mga ibinahagi ko sa inyo. May mga naranasan din ba kayo na katulad ng mga tinalakay natin? O baka may maibabagi kayong sarili ninyong karanasan o payo para sa iba? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at kaisipan. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaring maging inspirasyon at gabay din para sa iba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at sa tingin niyo ay nakatulong ito, pakipindot naman ang like button. At kung gusto niyo pa ng mas marami pang ganitong video na makakatulong sa ating pagtanda, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para lagi kayong updated sa mga bagong upload namin. Malaking tulong po ang inyong suporta sa aming layunin na makapagbigay ng kaalaman at pag-asa. At para sa inyo na nanatili hanggang sa huli, tandaan ninyo ito. Ang pinaka nakakagulat na katotohanan paglampas ng 80 ay hindi ang mga pagsubok na haharapin, kundi ang kakayahan nating humanap ng bagong lakas at saya sa mga simpleng bagay na dati ay binabalewala natin. Ito ay ang pantuklas na ang kaligayahan ay hindi nawawala. Nagbabago lang ng anyo at mas nakikita natin ang halaga nito. Ang pagkakataong makasama ang pamilya, ang paglubog ng araw sa hapon, ang simpleng ngiti ng isang apo, ang mainit na kapeo sa labat sa umaga, ang simoy ng hangin sa bukid, o ang pagbasa ng paboritong libro. Ang mga maliliit na bagay na ito ang magbibigay ng malaking kabuluhan at kasiyahan sa mga panahong ito ng ating buhay. Ang pagtanda ay hindi katapusan ng pag-asa, bagkus ay simula ng bagong yugto ng pagpapahalaga sa kung ano ang tunay na mahalaga at nagpapasaya sa ating puso. Magpatuloy kayo sa pagtahak sa inyong buhay ng buong pag-asa at sigla. Mabuhay kayo ng buo sa bawat yugto na inyong buhay.